Kasi minsan, sa trabaho namin, may naririnig ko akong yung nag-uusapan sila tungkol sa Bible. So, magkaiba sila ng reliyon. Yung isa, ang paniniwala na si Kristo raw ay tao. Yung isa naman, si Kristo ay Diyos. Ngayon, pareho sila kasi may basihan eh. Ang gusto ko sana itanong sa inyo, Wala, si Kristo. yung pareho sila may basihan, pwede yun. Kasi ang sabi nung isa, nung... Pagka nagtatalo ang dalawang bagay, maaari yung isa, totoo, yung isa mali. Sigurado yung isa mali. Maaari naman parehong mali. Pero never na parehong tama. Kasi kung parehong tama, hindi magtatalo. Pero parehong mali, pwedeng magtalo. Isang tama, isang mali, pwedeng magtalo. Never na parehong tama, magtatalo. Kasi yung tama, iisa yun eh. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Yung sinasabi mo, mareho silang may batayan, maaari nagpapanggap lang yung isa na siya'y may batayan. Pero in reality, wala siyang batayan. At alam mo kung sino walang batayan doon? Yung nagsasabing si Kristo'y tao. Kasi ang sabi niya, si Kristo raw ay nagkatawang tao, kaya sabi niya, tao si Kristo, maliwanag daw. Tao. Pero mo naman tao magkakatawang pagtao. Malaking kalukuhan yun. Kaya nagkatawang tao, hindi tao. Parang ganito, ikaw, nagdamit babae, nag-anyo kang babae. Babae ka ba? Ay, paano Brother Eli, di ba si Kristo ay anak ni Maria? Oo. Si Maria daw tao. Oo, tama. So, ibig sabihin, si Kristo raw tao rin dahil anak siya ni ano. Alin ang anak ni Maria? Alin ang tao? Si Kristo, sabi nila. Hindi si Kristo, yung katawan. Yung katawan po. Oo, nagkatawan tao eh. Alin ba tao? Yung katawan. Pero yung nasa loob ng katawan, hindi tao yun. Parang ganun nga eh. Ikaw, nagdamit babae ka na ba nun? Hindi po. Hindi, yung damit mo lang ang babae, yung anyo mo. Pero kung makubuan man kita, mapapatunayan kung hindi ka babae, di ba? Ganun lang si Kristo. Ilang katawan tao, hindi naman sa tao. Pakinggan mo, sa Filipos, Kapitulo 2, versikulo 5, patuloy hanggang 9. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Siya, si Kristo, bagamat nasaan yung Diyos, who being in the form of God, ay hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pantay, Hindi yun ang hindi binabasa ng Iglesia ni Manalo. Na siya, nung umpisa, nasaan yung Diyos, pero hindi niya inaring bagay na nararapat pa lang na ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Kita mo, yung anyong Diyos, hinubad niya. Nag-anyo siyang alipin. Nakitulad siya sa tao. Tao ba yon? Meron ba naman taong nakikitulad pa sa tao? Tao ka na nga. Kaya nga nakitulad sa tao, hindi siya talagang tao. Nasaan yung Diyos siya? Di ba? Hinubad niya yung anyong Diyos, nakitulad siya sa tao. Paano siyang nakitulad sa tao? 1:14 Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang verbo. Niliwanag muna bago nagkatawang tao eh. Nang pasimula, siya ang verbo. Ang verbo sumasa Diyos. Ang verbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang verbo. Na ano? Na Diyos. Diyos ba o hindi? Diyos po. Diyos, nagkatawang tao. O ano ngayon ang usapan doon? Wala namang usapan doon. Diyos naman talaga, nagkatawang tao. Ang tanong, nung magkatawang tao ba, nawala ba ang pagka-Diyos? Basa, pakinggan mo sa Colosas 2:9. Sapagkat sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Nung mahayag siya sa laman, nung magkatawang tao siya, sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. In Him dwelleth the fullness of Godhead in the body. Sa kanyang katawan, doon sa tao, nando nakatahan yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Hindi nawala yung pagka-Diyos.